So after January 31, sagutin na lang ako ng yes or no. Makakabiyahe pa ba sila individually or hindi na? Sumalang kanina sa motu proprio investigation ng House Committee on Transportation ang mga opisyal ng Department of Transportation na nagpapatupad ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Sa pagtatanong ng mga mambabatas, isa sa naging concern ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro kung makakabiyahe pa ba ang mga jeepney driver na hindi nakapasok sa consolidation ang mga unit pagkatapos ng January 31. Unang sumagot si Office of the Transportation Cooperatives Chairman Andy Ortega. Yung mga drivers po makakabiyahe pa po pagsama po nila sa kooperatiba po. Yung mga drivers po yun. Pero ayon kay Congresswoman Castro, hindi nito nasagot ang kanyang katanungan. Itinuro naman ni LTFRB Chairman Chofilo Guadis III si LTFRB Board Member Mercy Jane Paraslenes para sagutin ang tanong. Mr. Chair, may we request that the board member Mercy Lanes be acknowledged? She will answer the questions. Yes or no lang nasagot yung hinihiling ni Honorable Castro. Ayon kay Antipolo 2nd District Representative at House Committee on Transportation Chairman Congressman Romeo Acop, tila walang nangunguna sa mismong programa ng modernization program dahil nagtuturoan pa ang mga opisyal ng Department of Transportation. What you're telling me is you're not looking after the welfare of the drivers. And your action today would show that this program is a headless chicken. Wala eh. Walang tao sa inyo na makasagot lahat ng tinatanong ng aking kasamahan dito. And it shows na wala talagang nagkukompas dito sa programang ito. Oo. Kasi lahat ng tanong tungkol sa modernization program, iba-iba ang sumasagot eh. Pero sa huli, direkta namang sinagot ni LTFRB Chairman Guadis na hindi na talaga makakabiyahe ang mga tradisyonal na jeep na hindi nakapag-consolidate at hindi na rin pwedeng makahabol sa consolidation ang mga hindi umabot sa deadline noong December 31. Hindi na, Your Honor, Mr. Chair. Ano? Hindi na po sila makakabiyahe yung mga operators na hindi nag-consolidate. Sa pagpapatuloy ng pagtalakay sa Kamara, nabuksan ang pagsusulong ng mga locally manufactured na mga jeep kaysa sa mga modern jeepney. Nagbigay ng pahayag ang Francisco Motors na may plano silang dito na rin sa Pilipinas gumawa ng mga makina na papasok sa kwalifikasyon ng modernization program. Kumpara sa higit 2 milyong piso na halaga ng modern jeep, wala pa anilang 1 milyon ang presyo ng e-jeepney ng Francisco Motors at napapanatili pa rin ang iconic na itsura ng tradisyonal na jeepney. Ang electric motors po ng Francisco Motors ay dito po natin gagawin sa Special Economic Zone sa Camarines Norte. Pati po yung mga battery technology natin. Payag naman dito ang transport group na Manibela dahil mas magiging mababa ang kanilang magiging gastos o babayaran kung kukunin nila ito ng hulugan. 650,000 pesos, fully stainless na po siya. Kung gagawin pa natin siyang galvanized, nasa worth 500,000 siya and may subsidy na 280,000 pesos. Napakagaan po sa amin. Si Bulacan 2nd District Representative Agustina Pancho naman naniniwalang kailangang rebisahin ng DOTR ang mismong programa. Atin pong tangkilikin yung kapwa natin Pilipino. Nagagalit nga tayo sa West Philippine Sea. Eto, China rin naman ang sasakyan natin. Di baliwala din, di ba? So sana po, pagbigyan po natin, tingnan po natin, rebisahin po natin ulit yung inyong pong programa dahil napakarami pong mali. Muling iginiit ng LTFRB na hindi naman sila nagbibigay ng mandato sa mga kooperatiba na minibus lamang ang ipalit sa mga tradisyonal na jeep. Ayon sa LTFRB, kasama sa kabuuan ng PUVMP na suportahan ang mga local manufacturer. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.